Nagkikrave ka rin ba sa lumpia? Tara, gawa tayo. Mayroon ako ditong isang lata ng century tuna o tuna flakes. Ilagay ko lang yan sa bowl pero i-drain natin para matanggal yung gamitan natin ng strainer para matanggal yung pinakasabaw niya or yung brine. At pagkatapos yan, ilagay sa isang bowl na malaki at lagyan ko na rin ng carrots. Maglagay din ako ng sibuyas at dahon ng sibuyas or spring onion at lagyan ko na rin ng grated cheese. Take note mga kalasa, yung carrots natin, grated din yan. Ginamitan ko lang ng kayuran ng cheese at lagyan ko na rin ng garlic powder at paminta at maglagay na ako ng itlog. Ihalo lang, pwede mo rin yan mga kalasa ng lagyan ng cornstarch or breadcrumbs pero ako hindi na dahil hindi naman available sa akin. Ihalo ko lang yan hanggang sa ma-mix lahat nating ingredients at saka natin yan balutin. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Balutin na rin natin yan sa lumpia wrapper at scoop lang ako ng acting mixture. Depende sa iyo kung gusto mo ng maliit, pwede mo yan bawasan. Kung gusto mo naman ng mas malaki, pwede mo rin siya dagdagan. Bahala ka sa akin, hindi ko na yan sinukat-sukat. Basta kung ano lang, dahil kung anuhin lang din naman namin, para lang sa amin yan, hindi ko naman siya ibibinta. At naglagay din ako ng sliced cheese para mas masarap, pero optional lang din yon kasi may cheese na rin yung ating mixture, pero ako mahilig talaga kami sa cheese, kaya nilagyan ko na. At balutin na lang natin, hihigpitan mo lang para hindi naman maluwag yung natin ng lumpia. At pagkatapos yan, ituloy na lang yan sa paggawa lahat hanggang sa maubos natin yung ating lumpia mixture or tuna mixture. At saka na natin yan prituhin. Ito nakagawa ako ng 16 pieces sa isang lata ng tuna. At magpainit na rin ako ng mantika sa kawali. Siguraduhin mo lang talagang mainit na mainit yung ating mantika para hindi mag-absorb ng mantika yung ating lumpia. At from time to time, balik ta rin para hindi naman masunog agad yung ating lumpia. Pagkatapos niyan, batch by batch para hindi mabago yung temperature ng mantika kasi para pantay ang pagkaluto. At pagkaluto, lagay natin yan sa ating plato na may paper towel or kung may strainer ka, pwede mo rin sa strainer para makatulo yung excess na mantika. At ituloy na lang natin pagluto yan, yung mga natira pa nating nabalot na lumpia hanggang sa maubos. At ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, ready to serve na yung ating napakasarap na lumpiang tuna. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo itong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa. Thank you for watching. Bye-bye!